Alright, so 2 months ago I made a review sa bagong labas na motor ng Honda, which is the Winner X 150. At maraming tumangkilik at nagkagusto sa motor nito. It's because of the safety features na meron siya and also the price, no? Yung price niya ay sakto lang para sa ating mga masang Pilipino, hindi siya ganun kamahal. Then after that, few days ago, naglabas naman ang Yamaha ng upgraded version ng Sniper 155R. Ito nga yung meron siyang bagong safety features, single channel ABS. But the only downside sa motor nito is of course the price. Yung presyo niya is medyo mataas unlike sa Winner X. So dito nagkakatalo at dito nag-hold back yung ibang mga Pinoy. But when it comes to looks ay subjective po yan. No? Meron tayong kanya-kanyang taste at gusto sa isang motor. Kaya respeto natin kung ano yung trip at gusto ng isang tao. And today's vlog ay magre-review naman tayo ng isang Hyper Underbone din na motor. Ito yung pinnacle of Hyper Underbone or tinaguriang kauna-una ang Hyper Underbone King dito sa Pilipinas. Ang Pinoy's choice when it comes to performance. Siyempre, ano pa nga ba at wala nang iba kundi ang Suzuki Raider R 150. The engine displacement of this motorcycle is 147.3cc, 4-stroke, single-cylinder, dual overhead camshaft. No wonder kung bakit siya mabilis. 4-valve, liquid-cooled, fuel-injected with 6-speed transmission gearbox. At ang nagpa-impress sa akin sa motor na ito ay meron siyang 2 starting system na electric at primary kickstarter. Panalo yan mga ka-riders. At ang motor na ito ay merong maximum horsepower na 18.2 at 10,000 RPM that can accelerate 0 to 100 kph in 11 seconds because of the amount of power na kaya nitong i-produce habang pinipiga mo ang kanyang throttle, and claim the top speed that can reach 145 kilometers per hour. So no wonder kung bakit paborito ito ng masang Pilipino. And a maximum 13.8 Newton meters of torque at 8,500 RPM. Alright, so moving forward tayo, let's go to the front. Pagdating po sa kanyang front suspension, ito po ay naka-traditional telescopic fork na merong wide diameter wavy single disc brake at 2 brake pad piston caliper na may brand na Tukiko. At may tire size na 70 by 90 by 17, tubeless na po yan. At ang brand po ng tires ay IRC. At pagdating naman sa kanyang rear suspension, ito po ay naka-monoshock. Hindi lang ako sure kung ito ay preload adjustable pero parang hindi yata. At may small diameter wavy single disc brake na merong single brake pad piston caliper. And also may tire size na 80 by 90 by 17, tubeless po pareho yan. And as you can see, wala po siyang ABS. The anti-lock brake system. So dito siya medyo behind dun sa dalawang brand na motor na Yamaha at Honda. But who knows, diba? Hindi natin alam, baka ang Suzuki is gumagawa na ng paraan i-update ito, no? Mag-upgrade sila na meron ng single channel ABS din. Baka this year, next year, we never know, no? But for sure, darating yan at magkakaroon din to ng updated na merong safety features na ABS. Alright, so pagdating naman sa kanyang ground clearance, ito po ay merong above average na 150mm. So hindi po yan basta-basta sasayad sa mga bigger humps, tolls, or mga malubak na daan, no? So sakto lang po yung height ng kanyang ground clearance. And another good thing sa motor nito ay meron siyang side stand and also center stand. No? Malaking tulong po ang center stand lalo na pag maglilinis or mag-maintenance tayo ng ating motor. At pagdating naman po sa kanyang seat height ay meron lamang po itong 765mm. So sa lahat po ng 5'8" and below ay kayang-kayang dali ng motor nito nang walang kahirap-hirap. Plus meron pa siyang wet weight na 109 kg, so napakagaan. Kaya no wonder kung bakit ang motor nito ay mabilis. Manipis ang gulong, tapos weight na 109 kg at seat height na mababa, pasok sa lahat ng mga Pilipino. So talagang mabilis ang motor nito. It's because of the setup, no? Talagang dinesign siya more on speed. At may fuel tank capacity na 4 liters. So dito sa part na to medyo every after few hours ay talagang magpapagas ka agad, unlike sa other brand medyo malaki yung kanilang fuel tank capacity. But since it's fuel injected, so medyo matipid din naman ang motor nito. But it depends pa rin kung paano nyo pigain yung throttle. Kung kayo laging buwahaw ng buwahaw, hataw na hataw, talagang malakas magiging konsumo ng gasolina nyo. But if you're chill lang, you like to enjoy riding in the city, marireach yung tipid ng gas nito na
45 to 50 kilometers per liter. Alright, so pagdating naman sa kanyang meter panel, ito po ay naka fully digital na po yan. Unlike po dun sa carb type, it's combination of digital and analog. So lahat po ng mga basic necessary information na kailangan natin sa ating motor ay nandyan na po yan lahat. Alright, so pagdating naman sa kanyang handlebar, ito po ay naka clip on. So racing style po yung handlebar niya. Pagdating dito sa kanyang left handlebar, makikita natin yung on and off switch ng headlight and also yung meter panel backlight. High and low beam switch, turn signal switch at ang kanyang busina. Wala po pala siyang passing light switch, so ang pinakamagagawa lang natin is i-on and off yung kanyang headlight switch. So parang ganun din naman yun. At pagdating naman sa kanyang right handlebar, ito po yung nag-iisang electric starter. Kahit wala po siyang engine kill switch, ay meron naman siyang primary kick starter. So napakaganda po niyan. Again, napaka-useful po pag merong kick starter ang inyong motor. Kahit ma-drain po ang battery ng ating motor, ay aandar pa rin po yan because of this kick starter. At pagdating naman po sa kanyang ilaw, ito po ay naka-LED ang headlight at ang kanyang taillight. Pero ang kanyang turn signal lights ay halogen bulb type pa rin. Alright, so pagdating naman dito sa bandang gitna, ito po yung kanyang small compartment. So small items, small gadgets pwedeng ilagay dito. Even yung ORCR, manual na motor, tapos basahan, kasya pa po yan. At since it's underbone, so yung kanya pong fuel tank ay nasa ilalim po ng upuan. At para po sa inyong kaalaman, ito pong motor nito ay merong seat height na 765mm at ganito pong itsura ko pag ako'y nakaupo sa Suzuki Raider R150. I'm 5'8", 82 kilograms. So super lapat po ang aking dalawang paa, kaya ang motor na ito ay swak po sa lahat ng height ng Pilipino. Even sa babae, kayang-kaya po ito. And yung style po pala ng upuan nito is medyo pasubsob, so talagang pang racing yung dating. And pagdating sa inyong over-R or yung angkas nyo, ay medyo nakasubsob yan. So if you do this sudden brake, so talagang Alams na, di ba? So, kailangan ko pang i-memorize yan. But anyway, meron naman siyang grab bar dito sa likod. Dito na lang siya hawak para hindi subsub sa'yo. Pero kung okay lang naman, then hayaan nyo na. At ang motor po nito ay merong different color variant. For rugged edition, ang metallic matte stellar blue, candy matte Bordeaux red, at metallic matte Favron gray. And for the sports edition naman, ang Titan black at pearl bright ivory. At mabibili nyo po ang motor nito for the cash price of 119,900 and down payment for 3 years is 10,000 pesos and for monthly installment for 3 years is 5,894. Alright mga riders, so yan po ang ating motorcycle feature for today, ang pinnacle of hyper underbone, the Suzuki Raider R150. And if you want to know more about their motorcycles here at Suzuki Wiltec Pagumbay and Libis, you can contact their cell phone, Smart and Globe. Just check on the screen and look for Miss Liza Lin. No? She is one of the sales agent there. At yun, ipapaliwanag niya sa inyo ang lahat. And before I end this video, I would like to congratulate and shout out na rin one of my good friend. Back then, si Miss Bernadette Santiago de la Cruz, newlywed last year. Congratulations sa inyo mga, more power and God bless po sa inyong relationship and also your family. And she's residing now at US, so dream come true. Congratulations again. At sana all talaga, as in. At Renzo Classic po, palagi po ako nagpapaalala, ride safe, think safe, eat healthy, and be a defensive rider at all times. RK Ventures. Ciao.